natin. Sige nga, sagad na. Magkakaedad naman tayo. Ayun, sumali ka na eh. May hikaw ka na. May question daw ni Maiksi pa eh. Okay, Tito. Pagdalo ko sa ilaw. Itik-itik. Ano ba yan? Itik-itik. Diba? Itik-itik. Question daw. Question daw. Weng! Ano ka ba rin din ako? Kaya mo yun. Pantang sa ilaw. Itik-itik. Wala ba? Sabi na lang, itik-itik. Isang model, isang ano. Kasundo. Sige po. Tayo po ngayon ay nasa panahon na gusto natin malaman yung mga bagay-bagay tungkol sa ating mga edad na pala. Sino po may gustong magtanong? Ang unahin ko si Kuya Mike, tapos si Ate Arnie. Hindi ako makapagkakad eh. Ate Loida. DSS Loida Lindo. Alam nyo, nakalimutan na lang pinanat sa maraming kinalimanan. Pero, meron sa tanong na. Nabasa ko sa Leaders Digest one time, yung statement na what should I be optimistic about the subject of aging. In other words, sometimes we are very optimistic at meron ng mga pagkakataon na we are pessimistic about aging. Eh, sabi na life begins at 40, pero inagoto, ang sabi nung nagsasalita, misery daw, begins at the age of 40. Kasi at the age of 45 or so, doon lumalabas yung mga sakit at kaya pa, even training siguro, mga limang aking medicine na yung mga 84 years old na ako. But the point is, yung my pessimism overwhelms my optimism. Kaya parang natatakot ka sa maraming bagay, hindi ako makamaglakat ng mabilis, and so forth and so on. Kaya, otherwise, gusto mo aside from strengthening our spiritual faith, ano kaya pwede ba nating magawa para hindi ka na talagang ma-overwhelm mo yung mga agam-agam mo sa buhay. Kasi kung you become pessimistic in many things, but rarely you become optimistic about upon reaching the age of probably 65 or 70 and 75. And some people would like to die earlier. Eh yung sabi ni Reverend Bishop Verdadosion, sabi ng kanyang kakilala, nakalimutan na yata ako ng Diyos because he was already 102. Eh di ba sabi niyo po ng Diyos? Ang response na natin speaker. At Kuya Mike, kasi nga nagkasama rin yung ni Kuya Mike, mula sa Paul, educator ka eh. Diba? Sa PUP. Diba? Tsaka you have reached the peak of your success career sa PUP din as a professor. Alam mo yung nakikita kong second career mo, bata ka pa naman, 84 lang, 48 pa lang eh. Diba? I think we can overcome pessimism kung alam natin, meron tayong desire na may maipasa sa iba. Kasi ang isip mo, wala na sa iyo, kundi doon sa iba na tatanggap nun. I am hoping and looking forward, marami kang aklat na maisusulat. Kasi at this time, very sharp ang isip mo about management. Hindi naman lahat ngayon ng mga administrators ay talagang mahusay na mag-manage. About leadership, about yung mga sistema na po pwedeng gamitin
na pwede gamitin sa local church, na pwede nating ipasa sa mga younger generations. And coming from you, yung mga isinusulat mo, iyan ay malaking tulong sa kanila. So, bukod sa pagdidilig ng halaman, umpisahan mo nang kumuha ng mga papel at magsulat. Kasi yun ang isang nakita namin na parang nagkulang si Bishop Arichea. Mahal natin si Bishop Arichea. Si Bishop Arichea ay biblical scholar. Pagka nakikinig ka sa kanya, ako talaga pag nakikinig sa kanya, yung kay Bishop Arichea, kuha ng notes. Kuya Mike, kasi yun ang gagamitin ko sa Sunday school, yun ang gagamitin ko sa Bible study, yun ang gagamitin ko sa kung saan-saan ng mga pag-aaral, pero wala siyang isinulat na aklat tungkol doon. Kasi ang ginawa lang niya, sige, lecture. Diba? Wala kang nahawakan na libro. Nasayang. Kaya nung namatay siya, asan natin babalikan? Paano tayo kukuha ng mga resources? Saan tayo kukuha ng references? He did not write. Kuya Mike, never too late. Start writing after this meeting. Hello, Ate Lloyds. Nung unang advice ay mag-prepare, di ba? At ang aking naisip ay tama ba na iyon yung unang kong marinig at tama bang nandito ako to prepare for the retirement? Kasi nandito na ako sa retirement. I'm only 26. I'm only 26. Retired na po. Although, after ko mag-retire na 60, may mga dumating pang mga opportunities. Ang tanong, sige, magkikwento rin po ako, pwede. Nung Sunday po ay mission namin sa Tres Hermanas. At yun ay simula ng service namin dun sa mission namin yun. At ang pagpunta doon ay challenging. Sabi niyo nga po, kung yan ay pataas, o huwag ka na magpilit. Kaya lang, yung mga kasama ko po sa mission ng Tres Hermanas ay si Ate Loli, si Ate Aida, si Ate Eden, si Ate Gemma, talaga pong mga na po kami, retirees. How can you deliver the same message? You are invited sa aming youth. Kasi po, bagay po yun eh. If they hear na prepare for your retirement, kasi bagay yun sa kanila eh, sa mga maya, sa young couples, sa mga 40s. Dapat sila rin naririnig nila yan. Kasi po, sino pa po, yung pinuntahan namin sa Tres Hermanas, tatawid ka po ng batis at napaka-skip, natatakot na lang. Ako hindi ko bago dito. Kaso po, we need to do it eh, kasi mission po yun. At ang aking commitment ay sa mission po talaga ngayon. Ngayon papasok na conference yun. So, Yung ganitong topic sa mga bata pa, hindi interesting eh. Correct. Diba? So sige, imbitahan mo sila sa ganito, sabihin mo, learn how to grow. Naku po, how to grow old. Hindi nila pupuntahan yan. Kasi syempre, katulad ng binabanggit ko nga, meron na mga yung stages of development, no? Yung developmental stages, na para sa kanila, this is not their interest yet. This is not their interest yet. However, ito ang challenge ko sa buong church. No? We must have programs, no? Mga programa na dapat inihahanda natin ang mga kabataan natin. Para sa ganon, unti-unti na-adapt din nila yan. Sabi nga ni Weng, na-i-embrace na nila na pag dumating ang araw ay sila na ang gagawa niyan. Ang programa para sa kabataan, hindi lamang yung fellowship, hindi lamang yung ganyan, but the council should have a very strong intentional program preparing young people towards leadership. Yun dapat meron. And another challenge sa church at saka sa council is that preparing, no? Mga intentional programs, preparing the old, no? For the new career in their life. For the second career. Diba, ikaw ngayon, Ani, sinasabi mo nasa mission ka, that is your second career.
diyan mo pagbutihin na. Kasi diyan ka na nakafocus, diyan ka tinatawag ng Diyos. Kaya ngayon, ang isip mo, hindi na sa kung saan-saan pa, you need to do something para yung pag-mission, programa ng mission, at yung pag-encourage, no, yung pag-encourage ng mga sasama sa mission, iyon na ang gagawin mo. May oras ka pa ba para mag-isip ng iba? You will be too busy. Kaya even after ng retirement mo, you know what you're going to do already.